Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mainit na pagbati mula po dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating mga katuwang sa ating production side. Of course, nandiyan pa rin sila Erwin Peñano, si Jerome Toledo. And of course, sa Master Control, kasama natin si Mr. Nilo Jonela. And of course, ang ating mga katuwang na rin sa ating Voice of America, ang ating mga transmitter sites dyan sa ating katuwang sa Voice of America sa Tinang Tarlac. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya para sa isa na namang edisyon kung saan itatampok natin ang iba't ibang mga embahada, konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad nung mga nakalipas na edisyon po natin, kasama natin lately ang ating konsulada sa Hong Kong at sa Singapore. Gayun na rin po yung ating mga konsulada sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre para sa araw na ito, makakasama naman natin mula po sa bansang India. Walang iba kundi ang ating Philippine Embassy to India at ang ating Philippine Ambassador doon. Walang iba kundi si Excellency Philippine Ambassador to India, Josel F. Ignacio. Magandang araw po, Ambassador Ignacio. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang umaga po. Magandang tanghali po pala. Dito po kasi umaga na. Magandang tanghali po, Mr. Sampang, Ray, at sa mga tagapakinig po ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko mula po sa amin dito sa Embahada ng Pilipinas sa India. Mainit na pagbati po at binabati na rin namin kayo ng maligayang Kapaskuhan. Maraming salamat po, Your Excellency Ambassador Ignacio, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Alright, so as we approach the last few remaining days ng taong 2024, napakaswerte po namin at makakasama namin kayo sa ating programa. Pero let me first pose this question, Ambassador. How would you describe the relationship between the Philippine Embassy and the host country? Well, let me answer that po on two levels. As far as the embassy is concerned, we couldn't be happier. Maganda po ang ating ugnayan sa pamahalaan ng India. Malapit po tayo sa Ministry of External Affairs, yung kanilang foreign ministry dito at mga iba pang otoridad. At maganda po ang ugnayan natin sa kanila. Kung meron po tayong pangangailangan, mabilis pong naidudulog, natutugunan. So napakaganda po yan. Ngayon, sa antas naman po ng ugnayan ng dalawang bansa, I can say that it's never been this excellent. Ito pong huling 10 taon, lalong-lalo na talaga pong umalago ang ugnayan ng Pilipinas at India. Dati po ay medyo tahimik yan Pero ngayon po ay umuusad at tumatakbo sa lahat ng antas, kalakal, depensa, ugnayan po ng ating liderato at mga politiko, ugnayan po ng foreign ministry, at maging sa turismo po. So napakaganda po talaga ngayon. Sila po nakatuon ng pansin sa atin at tayo naman po ganun din sa kanila. When we say maganda, gumugulong, very productive, very interactive ang ating relationship, at least between the Philippines and India. Naranasan po ba itong ganyang klase ng activity ngayon sa panahon lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Meron pong steady build up tulad po nung nabanggit ko nung mula po siguro ng mga huling dekada dito po sa panig ng ating host country ng India. Nung po kasing mga 2014 sila ay nagtatagpo ng tinatawag nilang Act East Policy kung saan po ang attention po kasi ng India nakatuon sa kanyang paligid yung kanyang mga karatig bansa Nepal, Maldives, Sri Lanka. Subalit nung po 2014 pinagtuunan nila ng pansin lalo ang yung mas silangang bahagi pa, Southeast Asia, Pacific. At diyan po talaga nagsimulang umusad ang ugnayan natin. Subalit masasabi ko po tulad bilang tugon sa inyong tanong, ito pong huling 2 taon
lalo pong napag-ikting at napag-ibayo yan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar Uy, na halaga ng Kalakal. Total po iyan. $3 billion. 3 billion US dollars, hindi po nangyari yan before. So ngayon pong itong huling nakalipas na taon ay natawid po natin yan. At umaasa tayo na maitataas pa natin. When we say na itawid natin, Ambassador Ignacio, we mean exports. 3 billion total trade po yan. Trade. ng India. Okay, At alright. total trade ng India at ng Philippines. Ang sa bahagi po ng India, mga 1.9 billion. Sa bahagi po natin, yung 1.1 billion. So gusto po natin, medyo mabalanse pa ng kaunti iyan. Subalit magandang bagay po yan na tumaas. Sapagkat kumpara po sa kalakal ng India sa ibang bansa sa ASEAN 5, higit na mas malaki po at gusto natin marating din sana natin ang antas na yun. Nabanggit po niyo yung kalakal, yung mga bilateral trade. Alam, dito po sa Pilipinas, madalas mapag-usapan ang India, particular dito sa pagkalakal natin ng bigas, mga rice exports, yung basmati rice kung tawagin, po. Isa po ba yan sa mga matuturing nating mga kalakal o trade sa pagitan ng Pilipinas at ng India na naging makabuluhan sa taong ito? Opo. Maganda pong tanong 'yan, po. Ang totoo po niyan, ang pag-angkat natin ng bigas sa Pilipinas, hindi po karamihan ay nanggagaling dito sa India. Subalit sa ilalim po ng Pangulong Marcos, pag-uusap ng dalawang pamahalaan, ay sinimulan na rin po ang pag-angkat ng bigas sa India. At ito po, ang kaibahan nga lang po, ang pinagkakaloob ng India nung pong binigay itong permiso na to ay non-basmati rice. Sapagkat mas restricted po ang India pagdating sa kanilang pag-e-export ng bigas. Subalit ito po mga huling buwan siguro mga huling 2 buwan ay na rin po, kanila na rin they lifted the restriction on Yes. rice exportation. So maaari pa hong lumawig yan. Ang ganda. Okay. So, pero mapag-usapan, balikan ko po ang jurisdiction ng ating embahada. Nag-iisa lang po ba ang embahada natin sa India or meron pa kayo ibang mga jurisdiction o konsulada diyan sa nasabing bansa? Opo. Ang ating pong pasaguan dito sa New Delhi, ang sakop po natin ay Nepal. So ako din po ang punong sugo, ako din po ang ambassador sa Nepal. At bagamat wala po tayong ugnayang diplomatiko sa kaharian ng Bhutan, the Kingdom of Bhutan, nasa sa ilalim din po ng embahada natin yung at least yung pagsubaybay po sa ugnayan natin, sapagkat kahit wala tayong diplomatic relations sa Bhutan, meron naman po tayong mga ugnayan na tinatawag na functional. Ibig sabihin po sa mga sa health, sa development assistance. So 3 pong bansa ang suma total po na aming responsibilidad. Banggitin ko na din po na bagamat nag-iisa po ang dito po sa India, nandito po ang embahada sa New Delhi, meron din po tayong 3 tinatawag na honorary consulates. Kasi napakalawak po ng India. So meron po tayong honorary consulates sa Kolkata, sa Silangan, sa Mumbai, sa Kanluran, at sa bandang timog, sa Chennai. Yun, okay. So, well, gaano ba karami, Ambassador Ignacio? Matanong ko lang po, how many Filipinos are living and working in India? Hindi pa kasama yung mga ibang nagtuturista, Ambassador, pero based on your data, ilan po ang mga Pilipino na nagtatrabaho na sa nasabing bansa? Yung pong datos natin kung ilang Pilipino nandito. Mga may mobility po kasi mga Pilipino. Nasa mga 3,000 po. Ang Pilipino. Yan po ay batay sa mga nilikom na datos mula sa yung kanilang immigration po, yung FRRO na tinatawag, Foreign Regional Registration Office. Tinataya po mga nasa 3,000. Meron din po kaming parehistro dito sa embassy. Ang nagpaparehistro po niyan, mga kalahati lamang. Sapagkat yan naman pong pagpaparehistro ng Pilipino dito ay kung sino lang po yung magawi. So dalawa po bali yung batayan natin. Pero mga 3,000 po, at banggitin ko na rin po na ang profile po ng ating mga kababayan dito, ng pamayan ng Pilipino dito, karamihan po ay may bahay ng mga Indiano. Okay. Karamihan. So, kaysa po manggagawa, meron din po, pero ang higit na nakararami, ang mas nakararami, mga asawa ng Indiano.
So ika nga mga rooted na sila sa family diyan sa India, sa mga Indian Oho, mga dito spouses na ho nila. sila, dito na Oo. ho sila bumukod at dito na ho namamahay. Pero having discussed that, Ambassador, matanong ko na, curious na rin ako ngayon. Kapag of course, pag nagkaanak sila with the Indian national, ano yon, automatic Filipino o it's the choice of the ika nga Filipina kung kanino niya isusunod ang citizenship nito? Oho, nangyayari po. Siyempre po no, ang sa atin po kapag anak ng Pilipino, Pilipino din ano po, nasa dugo po 'yan. Subalit karamihan po sa kanila ang pasaporte Indian. Okay. Sige. Alright. So, karamihan mga spouses na ng mga Indian, pero meron din naman tayong mga masasabing nagtatrabaho din. Meron din po. In fact, ano po, dito po sa New Delhi, meron po tayo isang kababayan na bantog na chef. Ano po, meron po mga ganyan. Meron mga nagtatrabaho sa mga dito po ay masigla po ang tinatawag na think tank community, mga policy studies at research community. May mga kababayan din po tayong nandiriyan. Meron pong mga iba-iba. Meron po mga nagtatrabaho din sa ibang embahada, ganun po. What are the what are the services na ibinibigay po ng ating embahada at ng ating mga konsulada sa ating mga kababayang Pilipino diyan sa India? Siyempre po yung pong ano no, yung pang-araw-araw na karaniwang paglilingkod po no sa konsulado, halimbawa sa dito po sa embahada, halimbawa po yung passport services, mga civil registration, siyempre po araw-araw yan po ay tumatakbo dito. Subalit kung meron din po mga halimbawa po mga dagliang pangangailangan, mga emergency, tayo po ay nakatugon dyan. Meron din po tayong mga programa, halimbawa po dahil nga karamihan po sa mga kababayan natin dito ay mga asawa at yan po ang mas malaking bahagi ng 3,000 na yon. Meron din po tayong halimbawa mga ano po na mga pa-seminar or mga pagpupulong ukol sa mga domestic problems ano po Okay. paano po natin matutugunan yan. Halimbawa po nung isang buwan po nagkaroon tayo ng violence against women na ano po na meeting with some Filipino women here para po kalapin ang kanilang mga pananaw at opinion kung ano po yung dapat na gawin. At balak po natin gawin dyan ay magbuo po tayo ng isang tinatawag na parang toolkit na maaaring reference ng mga ating Pilipino dito na pwede natin ipamahagi. At banggitin ko na din po na ah, isa po sa prominente na aspeto ng ugnayan natin sa India. Marami din po mga kababayan natin ang dito pumupunta para po sa liver transplant, no? Liver Especially transplant. po pediatric liver transplant. At nung isang linggo po dumalo kami sa dalawang ospital kung saan po dito sa New Delhi kung saan po nandoon ng mga yon upang magbigay ng konting assistance. Did I hear that right, Ambassador? Pediatric liver transplant. Opo, opo. So nagpupunta Yung po yung tinatawag na biliary atresia, marami po tayong okay. meron po tayong, siguro po may predisposition po maaari. Yan po ay siguro maaaring tugunan ng mga dalubhasa. Pero meron po tayong mga 1 to 2 year old, ganyan po, mga bata na may diferensya po sa atay at sa bile ducts. At yan po ay kinakailangan ng ng surgery. At dito po sa India may expertise po sila at hindi napakamahal ng procedure. Kaya po dito po sila pumupunta. At sinusubaybayan din po namin kung ilan ang nandito, kung ano po ang pangangailangan. Okay. Well, you mentioned, Ambassador, na karamihan ng ating mga kababayan ay esposa ng mga Indian nationals yan, ano. At kung minsan siguro like you said earlier, nagsasagawa kayo ng mga seminars regarding sa gender gender violence or violence against women. Meron po bang mga cases na mga kababayan nating Pilipina lumalapit sa inyo at nakakaranas sila ng violence within the home at humihingi po ng tulong sa inyo? Oh, well, siyempre po sa kasamaang palad, meron po nangyayaring ganyan ano po kasi po statistically kung mga mahigit 2,000, halos 3,000 yung mga ganyan, parang kung iisipin po natin, siguro po meron talagang percentage na hindi maiiwasan may mga ganyang pangyayari. At may mga dumudulog po, tinutugunan po natin 'yan. Subalit ang siyempre po tulad po ng inyong naunawaan ng embassy, wala po tayong law enforcement functions.
So kung medyo masidhi po yung mga ganyan, kinakailangan po nating ipakiugnayan at idulog sa makipag-ugnayan at makipag-coordinate tayo sa mga rescue center or sa pulisya. At yan po ay mga natutugunan din. Wala po bang migrant worker officer ang ating embahada at ating mga konsulada? Wala po ditong MWO, wala po Oh. ditong ano. So sa ano po no, sa sistema po kapag wala pong DMW or MWO office, ang sumasalo po ng pagtugon sa mga ganyang kaso ang embahada. Mhm, mhm. Well, which can also fall under the assistance to nationals. Tama po ba ako doon, Opo, Ambassador? opo, tama po 'yon. Tamang-tama po 'yon, Mr. Ray. So kaya po yung pong assistance na bibigay natin o kinukuha nating pondo, halimbawa po kung papauwiin o ano po, o kung may kailangan ng care package, yan po ay kinukuha natin sa Assistance to Nationals Fund. Pero dumating na ba tayo sa punto nag-repatriate tayo ng ating mga Pag kababayang ano, Pilipina? nung ano po, yung pong malawakan na repatriation ay naganap po bago po nung panahon ko, nung COVID. Mhm. Yun po yung malakihang repatriation. Yung pong mga paisa-isa, bibihira naman po yun. At yun po ay kung dumulog sa atin, yun po ay matutugunan naman sa pamamagitan muli po ng ATN Fund. Oho. Pero itong paisa-isa na repatriation na nababanggit po ninyo, covered po yan ng expenses ng ating embahada? Siyempre po, kung talaga pong wala na, titingnan po natin yan. At kung wala na po, opo, covered din po yun ng ATN Fund. Iuugnay lang po sa Department of Foreign Affairs at sa yung tinatawag po nating Office of the Undersecretary for Migration Affairs. At kapag meron na pong mabilis naman po silang rumisponde at makakapagbigay po ng pondo para sa repatriation. Tulad na nabanggit ko kanina, Ambassador, we got what? Ilang ilang araw na lang as we are doing this interview, ilang araw na lang magbabagong taon na at lumipas na rin ng Pasko, pero of course alam niyo naman ang Pilipino, kilala tayo sa buong mundo as having the longest Christmas celebration sa buong mundo. Ano po? Pero gan po sa pinagbabantog din po namin yan, pinagmamalaki namin dito. how did you celebrate Christmas with our other Philippine embassy officials and staff kasama ng ating Filipino community plus itong parating na bagong taon? How do you celebrate it there in India? Opo. Nung pong natutuwa po ako bahagi, nung pong ika-14 ng Disyembre, doon po natin ginanap yung Paskuhan sa embahada. Kung saan po bukas po ang ating mga gate, no, ang ating mga pinto dito sa embahada at dumalo ang napakaraming Pilipino. Malaki po kasi medyo may kalakihan po ang ang lote po ng embahada. So maganda pong grounds yan for gathering. At nagkaroon po tayo ng pagsasama-sama sa mga Pilipino, kasama na yung kanilang mga asawang Indiano at mga anak ng buong araw. At tunay pong napakasaya ko. Kung pwede lang hindi matapos ayaw namin tapusin. Okay. That's nice. That's nice to hear, no? So pero Opo. Doon po, nagpapatlak po at kami din po sa embahada, nagluluto din, naghahanda kami ng pagkain Pilipino dahil alam po namin hinahanap ng mga kababayan. alright. So meaning to say sanay na rin yung ilang mga Indian nationals na esposo na ating mga Pilipino na kumain ng Filipino food, Filipino delicacy. Sanay na sanay po at gusto naman nila. Ang hangganan lang po ay siyempre po marami sa kanila ay Hindu, so walang beef po. Kundi naman po sa walang beef, minsan vegetarian lamang. So yan po yung mga ating din kailangan pagtuunan ng pansin kapag tayo nag-host po naghahanda. But before I end this episode of Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hindi ko pwedeng maitanong dahil like you said, napakaganda ngayon for the past few years, especially itong mga past 2 to 3 years, yung relationship between the Philippines and India, especially when it comes to bilateral trade. Pero bukod sa bilateral trade po kasi, kitang-kita rin dito sa Pilipinas yung nagiging security cooperation between India and the Philippines. Especially ang treatment ng India sa atin when it comes to providing us with military equipment or military supplies. Ngayon po kasi medyo, alam niyo naman, medyo mainit din ang usapin na yan. Isang bagay na tinitignan yan yung security cooperation between the Philippines
and India, especially by China. So, sa aspetong yan, kamusta naman po ang maaring po to look forward po in 2025 pagdating sa security cooperation between the Philippines and India? Opo, salamat po Mr. Ray sa tanong na yun. Ang masasabi ko po diyan kapag binabanggit po nating umaalagwa ang ugnayan, isa nga po sa isa sa mga nasa pinaka prominente na bahagi niyan ay ang sa tanggulang pambansa sa defense na relationship. Patulad po na nabanggit ninyo, yan po ay lumalakas sapagkat malaki po yung tiwala ng Pilipinas at India sa isa't isa. Wala tayong controversy. Ito pong ngayon pong taon na to ay 75 years ng ating relationship. Yan pong nakalipas na 75 taon na yan. Wala tayong malaking problema sa India. Malaki ang tiwala sa isa't isa. At pareho po yung medyo pareho po ang mga kinakaharap natin na na mga challenges halimbawa po mga border conflicts, territorial conflicts. At diyan po nagkakaroon tayo ng kumbaga meeting of the minds at meeting of interests. Kaya po nito pong huling mga nakalipas na taon, tulad po ng inyong batid, ang India po ay kumbaga lumutang na din at umangat na din at naging isa sa mga lugar kung saan tayo maaari na makakuha ng mga gamit para po sa ating armed forces modernization. Among many options, sumama na po ang India dyan sa option na yan sapagkat ang kanilang indigenous defense industry ay malakas. Nagkakaroon din po tayo ng mga port visits at Navy to Navy talks, Coast Guard to Coast Guard talks. In fact, siguro po mga 2 linggo nakaraan, nandito po ang ating Coast Guard officials. Noong po Setyembre, ang mga defense officials natin nag-meeting. At ang mga barko po natin nagdadalawan din. Nagkaroon din po tayo ng maritime security talk. So, marami pong tumatakbo na aspeto. At siguro po, banggitin ko na rin na 50 taon nang walang nag-aaral na kadete ng Pilipinas dito sa Indian Defense Academy. Ito pong nakalipas na mula noong 2023, bumalik na din po pati sa defense education. Meron tayong mga kadete ng Army na nandito. So gaano katagal? Gaano katagal bago na ibalik muli yun, Ambassador? Mga halos 50 taon po. Wow. Okay. Now, binalik na yan. Meron na tayong ang huli pong, kung di po ako nagkakamali, ang huling kadete na pumasok po sa Indian Defense Academy ay 1974 at ngayon po ay 2004 2024. So medyo malaki po 'yung agwat. Pero yan po among many others, isa po siguro sa maituturing natin na simbolo ng pagtaas ng ugnayan natin pagdating sa security and defense matters, defense equipment, defense discussions, at marami pa pong iba. Ang ganda ng usapan natin, Ambassador, ang lawak. Opo. Lumawak ang ating usapan, of course, bukod sa services, mandate and services ng ating embahada at ng iba pa mga konsulado natin na we have also touched yung mga bilateral relationship, bilateral trade. And of course now, pinag-uusapan namin ni Ambassador Ignacio yung umiigting pang security cooperation between the Philippines and India, especially nitong mga nakalipas na taon. But before I let you go, Ambassador, ano bang mensahe po ninyo as Ambassador natin sa India and of course sa ating mga kababayan dyan na naninirahan at nagtatrabaho, maging ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Go ahead po, Ambassador Ignacio. Maraming salamat po sa ating pong mga tagapakinig, ang aming pong pagbati, ang inyo pong mga ang mga kapamilya po na nandito po sa India, makakaasa po kayo na kami dito sa embahada ay laging nakahanda naman na tumugon sa kanila pong pangangailangan. At bahagi po ng ating trabaho dito, tulad po ng pinag-usapan natin ng masidhi kay Ginoong Sampang ay ang yung overall relations natin sa India at yan po ay umaalagwa. So gusto po natin na kilalanin natin din ang isa't isa. So kami po hinihimok namin ng mga Indians na pumunta sa Pilipinas. Banggitin ko lang po na ngayon po sa lahat ng ating mga embahada dito lamang po ngayon sa embassy sa India tayo nag-i-issue ng electronic visa para po palakihin ang Indian tourism sa Pilipinas. Bukas po 'yan 24 hours. So online po, walang kailangan puntahan. So yung po mga may pamilyang mga Indian or mga gustong anyayahan, madali lang pong mag-apply ng visa po.
Ang huli na lang po natin na kailangan, hindi naman po huli, pero isa sa importanteng bagay na gusto nating maitawid na susunod para sa 2025 ay ang maibalik po ang direct flights, no? Sapagkat yan po ay 10 taon nang wala. At yan po lalong dadali po ang pagdadalawa natin at pag-uugnayan ng mga may asawa, mga pamilya, at makakatulong din po sa business at kalakal. So, makakaasa po kayo na dito sa embahada ay gagawin po namin ang nararapat upang palawigin po ang lahat ng ating ugnayan at bigyan po ng pansin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito. Alright, direct flights for gaano po katagal na nawala tayong direct flight from Manila to India? Mga 10 taon na Ang din tagal po. na. No, matagal na Matagal pala. na po. Oo, tagal Matagal na. na po. Pero ngayon po dahil nga lumalakas po ang umaangat po ang tourism, umaasa po tayo na pag naibalik po ang direct flights magiging mas sustainable na. And we are expecting sa 2025 ma-achieve na po natin 'yon, Ambassador. Yun po ang ating adhika, yung medyo tinatrabaho po natin. Kausap po natin ng mga airlines, kasama po ang Department of Tourism, pumupunta din po sila dito. Hinihimok natin ng mga airlines na naibalik po ang ruta na yan. At so far, so good naman po. At sana po ay sa susunod na ating Yes. panayam, Yes. may maibalita po tayo na konkreto. Well, Ambassador, we will be keeping in touch tungkol dyan sa development sa pagre-establish ng ating direct flights from Manila to India and vice versa dahil malaking bagay po yan once na yan po ay na-accomplish sa tulong po ng ninyo dyan sa ating embahada sa India. Malaking tulong po nakikita po. Tama po yung nababanggit nyo. Malaking tulong sa turismo and of course it will trickle down to the Philippine economy as well. So we will keep in Tama touch po. para po sa development na yan. Ano po, please allow us to do that para po maipahatid natin sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas yung magandang balitang yan. Okay? Thank you very much po, Ambassador Ignacio, sa oras na ibinigay po niyo sa ating programa. Maraming salamat po, karangalan po namin. Ang ating pong Philippine Ambassador to India, His Excellency Josel F. Ignacio. Yan ang ating babantayan. Magandang magandang development niyan yung binabanggit ni Ambassador Josel F. Ignacio, ang ating ambassador to India. Yung pagbabalik ng direct flight from Manila to India and vice versa. It will redound to number 1, promotion sa tourism, promotion sa kalakal, and of course in the long run ang benepisyo nito na maibibigay sa ating ekonomiya. When it comes to tourism, income, tourism garnered income mula sa turismo, tapos magti-trickle down effect na yan doon sa iba pang mga aspeto ng ating ekonomiya. Ano po? Alright. Tagal na pala. 10 years na walang direct flight from Manila to Manila or from Manila to India and vice versa. We will be, tututukan natin yan para rin po hindi lang sa buong mundo malaman, kundi pati dito sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan po ng panayam natin kay Ambassador Ignacio, ang ating Philippine Ambassador to India, magpipili na po tayo ng isa pang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. And this will be our last edition for the year, 2024. Diba? Kasi ang susunod na edisyon na natin ay sa 2025 na. Diba? We will be meeting you next year already. Yan, okay, sige ha. So, I hope yung 2024 sa lahat ng ating mga kababayan naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, ating mga overseas Filipino workers, land-based man kayo o sea-based, I hope ang 2024 ay naging mabait, maganda sa inyo at sa inyong pamilya. We hope and pray na kung ano man po ang mga pangarap ninyo para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay ay nakamit ninyo at kayo pa rin ay nasa magandang kalalagayan, magandang kalusugan. Ano po, hanggang sa pagpasok ng susunod na taong 2025. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, muli po ulitin ko sa ating production side, sila Erwin Peñano, Jerome Toledo, and of course si Steph Vicente. Sa Master Control si Mr. Milo Jonela. Ganyan din, si Miss Susan Aison, wala nga lang siya ngayon dito. Pero ang ating mga kasamahan pa rin sa Voice of America, sa ating tinang Tarlac transmitters, shortwave transmitters, maraming salamat din po sa inyo. At sa ngalan din po ng ating Bureau Director, Director Dindo Amparo Sanga, ako po yung lingkod, Ray Sampang, maraming salamat. Happy New Year! And wishing you a more prosperous 2025 ahead.
Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras kayo nakikinig at nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.